Luluhod ka, Winona. Luluhod ka at hihingi ng tawad sa harap ng buong Marinduque para sa kasalanan ng iyong ama. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw ng fiesta, ang matagumpay na abogado na si Winona Cordero ay kinaladkad pabalik sa putikan ng kahihiyan. Ngunit sa likod ng kanyang mga luhang dumadaloy, may isang lihim na dahan-dahang gumagapang, isang lihim na nakatago sa loob ng gintong estatwa ng simbahan. Sino ang tunay na magnanakaw? Ang amang namatay sa pighati o ang pamilyang nagsuot ng maskara ng kabanalan? Ang dagat ay marunong maningil at ngayong gabi magsisimula na ang daluyong. Chapter Shank. Luluhod ka, Winona. Luluhod ka at hihingi ng tawad sa harap ng buong parokya kung gusto mong makatapak muli sa islang ito. Bakit ako luluhod para sa kasalanang hindi ko naman ginawa, Tita Veneranda? Bakit kailangang dumaan muli sa putik ang pangalan ng namayapa ko ng ama? Huwag mo akong tawaging tita dahil sa sandaling ito, hindi ka isang kordero, kundi isang basurang kailangang linisin. Ang bawat sentimong ginamit mo sa pagiging abogado sa Manila ay galing sa perang ninakaw ng iyong ama rito sa Marinduque. Alam niyo sa loob ng inyong puso na walang kinuha si Papa. Pinatahimik niyo lang siya para iligtas ang sarili niyo at ang dangal ng pamilyang ito. Napakakapal ng mukha mo. Inday saling i-live mo ito. Pakita mo sa buong mundo ang mukha ng anak ng magnanakaw na nagpapanggap na edukada. Sa gitna ng tirik na sikat ng araw sa tapat ng simbahan ng Boak, tila naging yelo ang dugong nananalaytay sa mga ugat ni Winona Cordero. Ramdam niya ang bawat butil ng pawis na gumagapang mula sa kanyang noo patungo sa kanyang leeg, ngunit mas matindi ang hapdi ng bawat salitang ipinupukol sa kanya ni Doña Veneranda. Ang bawat kataga ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa kanyang mamahaling Manila suit, ang suot na naging simbolo ng kanyang tagumpay, ngunit ngayon ay nagmumukhang isang katawa-tawang maskara sa harap ng mapanghusgang mga mata ng kanyang mga kababayan. Nararamdaman ni Winona ang matinding panginginig ng kanyang mga daliri habang mahigpit niyang hawak ang isang maliit na rosaryong gawa sa kahoy, ang huling alaalang iniwan sa kanya ng kanyang ama bago ito pumanaw sa pighati sa isang maliit na paupahan sa Manila. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na bilang ng kanyang sariling pagkawasak. Ang tuyong lalamunan niya ay tila puno ng alikabok mula sa sementong pilit na ipinapadampi sa kanyang mga tuhod. Sa gilid ng kanyang paningin, nakikita niya si Inday Saling na nakatutok ang cellphone sa kanya. Ang bawat komento sa live stream ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Go ahead, Winona. Be a hero for your dead father. Bulong ni Veneranda nang lumapit ito sa kanya. Sapat na upang maamoy ni Winona ang matapang na bango ng mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng tuyong isda at insenso sa paligid. Ang ngiti ni Veneranda ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling hibla ng dignidad ni Winona. Dahan-dahang bumigay ang mga tuhod ni Winona. Ang tunog ng pagtama ng kanyang buto sa matigas at mainit na semento ay tila isang huling hatol sa kanyang laban. Ang bawat haplos ng hangin mula sa dagat ay hindi nagdala ng lamig, kundi ang amoy ng kahihiyan na tila habambuhay nang didikit sa kanyang balat. Tumingala siya at sa gitna ng karamihan, nagtagpo ang kanyang mga mata at ang mga mata ni Enzo Valderrama. Ang lalaking dati ay tinawag niyang walang kinabukasan
Ngayon ay nakatayo ng matuwid sa dulo ng pasilyo, ang kanyang mga mata ay hindi puno ng pangungutya, kundi ng isang pamilyar na pighati na tila nagtatanong, "Ito ba ang kapalit ng pagtakas mo, Winona?" Sa gitna ng kanyang pagluhod, naramdaman ni Winona ang isang matigas na bagay na dahan-dahang dumikit sa kanyang palad. Isang matandang mangingisda ang dumaan at tila aksidenteng nahulog ang isang maliit, kalawangin ngunit matibay na susi sa kanyang harapan. Isang sulyap lamang ang ibinigay ng matanda bago ito mabilis na nawala sa kumpol ng mga tao. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Winona ay biglang nagising, ang susing ito. Ito ang susing nabanggit sa huling liham ni Papa na akala niya ay gawa-gawa lamang ng isang isipang nilalamon ng sakit. Matapos ang mahabang oras ng sarswela ng kahihiyan, pilit na itinayo ni Winona ang kanyang sarili. Pumasok siya sa loob ng mansyong kordero, hindi bilang isang panauhin, kundi bilang isang bilanggo ng nakaraan. Habang papaakyat sa engrandeng hagdanan, napatigil siya nang marinig ang mahinang bulungan mula sa loob ng opisina ni Veneranda. Hindi niya sinasadyang marinig ang boses ng kanyang tita na may kausap sa kabilang linya ng telepono, isang boses na puno ng takot at pagmamadali. Siguraduhin mong hindi na makakaalis ng isla ang abogadang yan. Nahanap na niya ang susi. Kapag nalaman niya ang laman ng estatwa bago matapos ang fiesta, hindi lang ako ang babagsak. Isasama ko kayong lahat sa kailaliman ng dagat. Napatigil ang paghinga ni Winona. Ang susing hawak niya sa loob ng kanyang bulsa ay tila nag-alab, nagpapaalala sa kanya na ang digmaang ito ay hindi patapos. Ang fiesta, na dapat ay puno ng katuwaan, ay magiging simula ng isang madugong paghahalukay sa mga bangkay ng nakaraan. Ang tanong sa kanyang isipan ay tila isang sumpa na hindi siya tatantanan. Ano ang lihim na nakatago sa loob ng gintong estatwa na handang pumatay ang kanyang sariling pamilya para lamang manatiling nakabaon? Chapepezak. Huwag mong subukang buksan ang mga sugat na matagal na naming pinilit na itahi, Winona. Ang islang ito ay hindi Manila na kaya mong paikutin sa dulo ng iyong mga daliri gamit ang iyong mga batas. Enzo, I'm not here to play games. Alam kong may kinalaman ang pamilya ko sa nangyari sa Esperanza. Gusto ko lang malaman ang totoo para sa katahimikan ng kaluluwa ni Papa. Ang katotohanan? Ang katotohanan ay namatay ang ama ko at ang marami pang mangingisda dahil sa kasakiman ng pamilya Cordero. At ikaw, bilang isang Cordero, ay bahagi ng kasalanang iyon kahit gaano mo pakintabin ang iyong pangalan sa Manila. Hindi ako ang kalaban mo, Enzo. Naniniwala ako na ang susing ito ang magtuturo sa atin kung nasaan ang mga nawawalang ledger ng parokya. Please, help me. Help you? Matapos mo akong talikuran 10 taon na ang nakalilipas dahil sabi mo ay wala akong mararating? Tingnan mo ako ngayon, Winona. Ako ang nagpapatakbo ng pantalang ito. At sa pantalang ito, ang salita ko ang batas, hindi ang iyong luha. Ang bawat salita ni Enzo Valderrama ay tila isang malamig na hampas ng tubig dagat sa mukha ni Winona. Nakatayo sila sa dulo ng lumang pantalan ng Boak, kung saan ang amoy ng kalawang, alat at tuyong isda ay humahalo sa malamlam na liwanag ng buwan. Ang hangin ay tila bumubulong ng mga alaala ng dalawang batang dati ay sabay na nangangarap sa dalampasigang ito. Bago ang isa ay naging isang tanyag na abogado at ang isa ay naging isang matitigas na kapitan ng dagat na tila ang puso ay naging bato na rin dahil sa hirap.
Nararamdaman ni Winona ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay mabigat, tila may nakabara sa kanyang lalamunan na hindi niya malunok. Ang pamilyar na bango ng dagat na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay nagpapaalala lamang sa kanya ng bawat luhang ibinuhos niya sa Manila habang pilit na binubura ang bakas ng karukhaan sa kanyang pagkatao. Ang bawat tunog ng marahas na paghampas ng alon sa mga posteng kahoy ay tila isang mabilis na tibok ng kanyang puso na punong-puno ng kaba at pangungulila. Dahan-dahang hinawakan ni Winona ang susing kalawangin sa loob ng kanyang bulsa. Ang lamig ng bakal ay nanunuot sa kanyang palad, tila nagbibigay sa kanya ng lakas na harapin ang galit ni Enzo. Alam niyang hindi sapat ang mga salita para burahin ang 10 taon ng kanyang pananahimik, ngunit wala na siyang ibang mapupuntahan. Ang Mansyong Cordero ay isa ng pugad ng mga ahas, at ang pantalang ito ang tanging lugar na maaaring magbigay sa kanya ng kasagutan. Enzo, look at me. Bulong ni Winona, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Maari mo akong itaboy, maari mo akong murahin, pero alam nating dalawa na ang ama ko ay hindi magnanakaw. Pinatay siya ng kahihiyang hindi niya pag-aari. I just want to clear his name, kahit iyon na lang ang huling magawa ko para sa kanya. Tumingin si Enzo ng diretso sa mga mata ni Winona. Sa ilalim ng kadiliman, nakita ni Winona ang isang kislap ng pangungulila na mabilis ding naglaho at napalitan ng isang malamig na pader ng distansya. Sa isang mabilis na pagkilos, tumalikod si Enzo at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang maliit na barko. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, isang marahas na tunog ng pagkabali ng kahoy ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Dahil sa puyat at pagod, hindi napansin ni Winona na ang bahaging tinatapakan niya sa lumang tulay ay bulok na. Sa isang iglap, nawalan siya ng balanse at ang kanyang katawan ay marahas na bumagsak patungo sa madilim at malalim na tubig ng pantalan. Ang bawat subok niyang huminga ay napapalitan ng alat ng dagat, at ang bigat ng kanyang Manila suit ay tila isang tanikala na humihila sa kanya pababa sa kailaliman. Nararamdaman ni Winona ang unti-unting paglamig ng kanyang katawan. Ang liwanag ng buwan sa ibabaw ng tubig ay tila dahan-dahang lumalayo, nagpapaalam sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, isang matibay na kamay ang biglang humablot sa kanyang braso. Isang marahas ngunit nagliligtas na hila ang nag-angat sa kanya mula sa bingit ng kamatayan. Nang imulat ni Winona ang kanyang mga mata, nakita niya ang mukha ni Enzo na basang-basa rin. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng hindi maipaliwanag na takot at galit. Mahigpit siyang niyakap ni Enzo habang pareho silang nakaupo sa sahig ng pantalan, nanginginig sa lamig at pagod. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanilang mga damit ay tila mga luha ng dagat na sumasabay sa kanilang muling pagtatagpo. Bakit ka ba laging naghahanap ng ikapapahamak mo, Winona? Ang boses ni Enzo ay tila isang ungol ng sugatang hayop. Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa iyo, huwag mong itulad ang islang ito sa Manila? Dahan-dahang bumitaw si Enzo sa yakap at tumayo ng matuwid. Ang kanyang mukha ay muling naging isang maskara ng yelo, ngunit sa pagkakataong ito, may dagdag na babala sa kanyang mga salita na nagpatigil sa tibok ng puso ni Winona. Umalis ka na habang may oras pa, Winona Cordero. Dahil ang dagat ng Marinduque ay hindi lang mga alaala ang itinatago.
Itinatago rin nito ang mga bangkay ng mga taong nagtangkang magsalita tungkol sa Nuestra Senyora. Naiwan si Winona na nakaupo sa malamig na semento, nanginginig at mag-isa, habang ang anino ni Enzo ay dahan-dahang nilalamon ng dilim. Ang susing hawak niya ay nalaglag sa isang siwang ng tulay. Ngunit bago pa niya ito makuha, nakita niya ang isang pares ng mga mata sa ilalim ng pantalan na kanina pa nakatingin sa kanya. Isang pares ng mga matang tila hindi sa tao, kundi sa isang halimaw na naghihintay ng kanyang susunod na pagkakamali. Winona, what happened to you? Bakit basang-basa ka at parang nakakita ng multo? Hindi mo dapat pinapabayaan ang sarili mo, lalo na ngayong kailangan mo ng lakas para harapin ang mga kordero. Ang boses na iyon ay tila isang mainit na kape sa gitna ng nagyayelong gabi. Pagpasok ni Winona sa malawak na sala ng mansyong kordero, sinalubong siya ni Mateo Valderrama. Nakatayo ang lalaki sa paanan ng engrandeng hagdanan, suot ang isang malinis na puting polo at may hawak na makapal na folder. Si Mateo, ang pinsan ni Enzo, ngunit kabaligtaran ng pinsan nito kung kumilos. Siya ang lalaking nakasama ni Winona sa law school sa Manila, ang lalaking laging naroon para saluhin siya sa tuwing nadarapa siya sa malupit na mundo ng syudad. Nararamdaman ni Winona ang matinding panginginig ng kanyang mga balikat. Ang bawat patak ng tubig dagat mula sa kanyang buhok ay tila mga luhang hindi niya mailabas sa harap ng kanyang tita Veneranda na kasalukuyang nakatitig sa kanya mula sa itaas ng balcony. Ang amoy ng mamahaling barnis ng mga antigong gamit sa sala ay tila sumasakal sa kanyang hininga, nagpapaalala sa kanya na ang bawat sulok ng bahay na ito ay may mga matang nagmamasid. Ngunit ang presensya ni Mateo ay nagbigay sa kanya ng panandaliang pakiramdam ng seguridad. Isang piraso ng Manila sa gitna ng mapanganib na isla. Mateo, anong ginagawa mo rito? Akala ko ay nasa Singapore ka para sa isang merger. Bulong ni Winona habang tinatanggap ang telang iniabot ni Mateo para tuyuin ang kanyang sarili. Nabalitaan ko ang nangyari kay Tito Oscar. Hindi ko hahayaang harapin mo ito ng mag-isa, Winona. Ang boses ni Mateo ay puno ng malasakit, sapat na upang bahagyang mapawi ang kaba sa dibdib ni Winona. I'm here as your friend and as your lawyer if you need one. Alam kong may kinalaman si Veneranda sa pagkawala ng mga dokumento ng parokya. Tutulungan kitang mahanap ang hustisya. Dahan-dahang lumapit si Mateo at hinawakan ang malamig na kamay ni Winona. Ang haplos ng kanyang mga daliri ay tila isang pangako ng kaligtasan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Winona ang isang matinding kaginhawaan. Sa loob ng maraming taon, siya ang laging tumatayong matatag para sa kanyang pamilya, ngunit sa harap ni Mateo, tila pinayagan niya ang kanyang sarili na maging marupok kahit saglit lamang. Kinuha ni Mateo ang isang maliit na balot ng pasalubong mula sa Manila, ang paboritong ensaymada ni Winona mula sa isang maliit na bakery sa tapat ng kanilang unibersidad. Isang simpleng bagay, ngunit sa gitna ng kaguluhan, ito ay naging simbolo ng isang mundong mas payapa at mas madaling intindihin. Ngunit sa likod ng magiliw ng ngiti ni Mateo, may isang bagay na hindi maipaliwanag si Winona. Ang paraan ng pagtingin ni Mateo sa mga retrato sa pader ay tila may halong pamilyar na poot na pilit nitong itinatago sa ilalim ng kanyang mga tawa. Habang abala si Mateo sa pag-aayos ng kanyang mga gamit sa lamesa, hindi sinasadyang nahulog ang kanyang wallet mula sa kanyang bulsa.
Mabilis itong pinulot ni Winona, ngunit bago pa niya ito maibalik, bahagyang bumukas ang siwang ng leather na pitaka. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Winona. Sa loob ng wallet ni Mateo, nakita niya ang isang lumang retrato na kulay sepia. Ipinapakita doon ang kanyang ama, si Oscar Cordero, na may kasamang isang lalaking hindi niya kilala sa gitna ng isang mataong kalsada sa Manila. Ang lalaki ay may malaking peklat sa kanyang kaliwang pisngi. Ang eksaktong lalaking nakita ni Winona sa kanyang mga panaginip. Ang lalaking ayon sa kanyang ama ay ang tanging nakakaalam ng katotohanan tungkol sa Nuestra Senyora. Ang kaba sa dibdib ni Winona ay muling nag-alab, mas matindi kaysa sa lamig ng dagat kanina. Bakit nasa kay Mateo ang retratong ito? At bakit tila ang estrangherong kasama ng kanyang ama ay pamilyar din ang anyo sa mga Valderrama? Winona, is there something wrong? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay nanatiling malambing, ngunit ang kanyang mga mata ay biglang naging matalas at malamig. Nakatitig lang si Winona sa retrato, habang ang tunog ng malakas na kulog sa labas ay tila isang babala na ang lalaking inakala niyang kanyang huling pag-asa ay may bitbit na lihim na mas madilim pa sa gabi. Ang maskara ni Mateo ay dahan-dahang nagkakaroon ng mga bitak, at sa bawat segundo ng kanilang katahimikan, nararamdaman ni Winona na ang tunay na kalaban ay hindi lamang ang mga taong lantaran siyang kinamumuhian, kundi pati ang mga taong nangakong hinding-hindi siya iiwan. Sino ka ba talaga, Mateo? At anong papel ang ginagampanan mo sa dula-dulaan ng aking pagkawasak? Ang katanungang ito ay tila isang sumpa na nagsisimulang bumalot sa puso ni Winona, habang ang anino ni Mateo sa pader ay tila isang dambuhalang halimaw na dahan-dahang lumalamon sa liwanag ng sala. Miss Winona, kaway naman sa mga viewers natin. Say hi to the people who paid for your expensive life using the money your father stole from this parish. Inday Saling, tumigil ka na. This is harassment. Alam mong hindi totoo ang lahat ng mga paratang ninyo. Let's handle this in court, not on social media. Ay, taray. Ginagamitan tayo ng law words ng abogadong Manila. Pero hinding-hindi mo mabubura ang alaala ng mga tao rito. Ang magnanakaw, magnanakaw. At ang bunga, hindi nalalayo sa puno. Abangan nyo mga kaisla, ang susunod na move ng ating senyorita. Ang boses ni Inday Saling ay tila isang nakakangilong huni ng lamok na ayaw tumigil sa pag-ikot sa pandinig ni Winona. Habang naglalakad ang dalaga sa mataong plaza ng Boac, nararamdaman niya ang bawat lens ng cellphone na nakatutok sa kanya. Ang mga tao na dati ay bumabati sa kanya ng may ngiti noong bata pa siya, ngayon ay tila mga pader ng yelo na nagbibigay ng matatalim na tingin. Ang bawat bulungan ay tila isang mabilis na daloy ng lason sa hangin, mas masakit pa sa sampal na tinanggap niya kahapon. Nararamdaman ni Winona ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig sa loob ng bulsa ng kanyang blazer, kung saan mahigpit niyang hawak ang susing kalawangin. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagsigawan sa buong isla na biktima rin sila. Ngunit ang kanyang boses ay tila nakakulong sa isang madilim na silid sa loob ng kanyang dibdib. Ang bigat ng hiya na dala ng kanyang pamilya ay tila isang dambuhalang angkla na humihila sa kanya pababa sa kailaliman ng kahihiyan. Napatigil si Winona sa tapat ng isang tindahan ng mga kandila sa tabi ng simbahan. Doon, nakita niya ang isang matandang babae na dati ay pinagsisilbihan ng kanyang ama ng libreng isda.
Dahan-dahan siyang lumapit, umaasang makakita ng kahit munting kislap ng kabaitan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, mabilis na kinuha ng matanda ang kanyang paninda at tumalikod, tila ayaw madumihan ng presensya ng isang kordero. Isang matinding pagsikip ng dibdib ang naramdaman ni Winona. Ang bawat alaala ng kabutihan ng kanyang ama ay tila binura ng isang dambuhalang kasinungalingan na pilit ipinapakain ni Doña Veneranda sa buong bayan. Habang pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili, tumunog ang kanyang cellphone, isang notification mula sa page ni Inday Saling. Ang video na nakita niya sa screen ay tila isang hatol ng bitay. Ipinapakita doon si Winona sa likod ng isang madilim na restaurant sa Manila na tila tumatanggap ng isang makapal na sobre mula sa isang lalaking nakatalikod. Ang caption ay nagbabaga. Ang ating senyorita, binabayaran ng mga kumpanyang gustong sumira sa ating benkang, traidor sa sariling bayan. Hindi ito totoo. Bulong ni Winona, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Ang video na iyon ay isang edited version ng gabing hiningi niya ang tulong ng isang investment firm para sa isla. Ngunit sa mata ng mga tao sa Marinduque, lalo na't pinalalaganap ito ni Inday Saling, ito ang huling pako sa kabaong ng kanyang reputasyon. Biglang naramdaman ni Winona ang isang marahas na paghila sa kanyang braso. Lumingon siya at nakita si Enzo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin sa screen ng kanyang cellphone. Ito ba ang dahilan kung bakit ka bumalik, Winona? Ang boses ni Enzo ay tila isang dagundong ng kulog bago ang unos. Para ibenta ang aming kinabukasan sa mga taga-Manila? Akala ko ay gusto mong linisin ang pangalan ng tatay mo. Yun pala ay itutuloy mo lang ang sinimulan niyang pagnanakaw. Enzo, makinig ka. Edited ang video na yan. It's a setup. Hikbi ni Winona, ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, isang malakas na tunog ng notification ang sabay-sabay na tumunog sa mga cellphone ng mga tao sa paligid. Isang bagong post mula sa isang anonymous account ang lumitaw. Isang screenshot ng bank transfer record sa ilalim ng pangalan ni Winona Cordero. ₱1,000,000 galing sa isang kumpanyang pag-aari ng mga kaaway ng kooperatiba ng mga mangingisda. Napatulala si Winona sa kawalan habang ang mga tao sa plaza ay nagsisimulang lumapit, ang kanilang mga bulong ay naging mga sigaw ng pagkamuhi. Ang sikat ng araw ay tila naging malupit, naglalantad sa kanya bilang isang kriminal sa harap ng buong isla. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Winona si Mateo sa di kalayuan, nakatitig sa kanya ng may malamig na ekspresyon habang dahan-dahang itinatago ang isang tablet sa loob ng kanyang bag. Sino ang tunay na nagpindot ng send sa aking kamatayan? At bakit tila ang bawat taong inakala kong kakampi ay may hawak na kutsilyo sa aking likuran? Naiwan si Winona na nakatayo sa gitna ng plaza, pinaliligiran ng galit ng libu-libong tao, habang ang anino ng simbahan ay tila isang dambuhalang kamay na handang tumapos sa kanyang laban. Bakit kita paniniwalaan? Everything about you is a lie, Winona. Mula sa pananamit mo hanggang sa mga luhang ipinapakita mo sa harap ng camera. Hindi lahat, Enzo. Maaaring nagbago ang anyo ko, pero ang pusong nagmamahal sa islang ito, pusong nagmamahal sa iyo, hinding-hindi naging kasinungalingan iyon. Huwag mo akong gamitan ng mga salitang galing sa script ng mga drama sa Manila. Nandito tayo dahil sa susing ito, hindi dahil sa atin. Huwag kang assuming. Then look at the evidence.
Ang esperansa ang kumuha sa tatay mo 10 taon na ang nakalilipas. At naniniwala akong doon din nakatago ang sagot para sa katarungang hinahanap natin. Ang bawat salita ni Enzo ay tila isang matalim na yelo na dumidikit sa balat ni Winona habang nakatayo sila sa maliit na bangka sa gitna ng madilim at malalim na bahagi ng dagat. Ang hangin ay tila humihinto sa pag-ihip, nagbibigay ng puwang sa isang nakakabinging katahimikan na tanging ang mahinang tunog ng tubig na humahampas sa gilid ng bangka ang maririnig. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang debateryang lampara, ang mukha ni Enzo ay balot ng anino, tila isang banyaga na ayaw nang magpasilip sa kanyang tunay na nararamdaman. Nararamdaman ni Winona ang paninikip ng kanyang lalamunan, tila may mga tinik na nakabara sa bawat pagsubok niyang lumunok. Ang hapdi ng pagkaka-broadcast ni Inday Saling ay hindi pa humuhupa, ngunit mas masakit ang malamig na pader na itinayo ni Enzo sa pagitan nila. Gusto niyang humikbi, gusto niyang isandal ang kanyang pagod na ulo sa balikat ng lalaki, ngunit pinili niyang manatiling matatag. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na nagpapapaalala sa kanya na ang oras ay nauubos na. Isuot mo na ang diving gear, malamig na utos ni Enzo. Hahanapin natin ang kinalalagyan ng esperansa bago pa tayo abutan ng mga tauhan ni Veneranda. Dahan-dahang lumusong ang dalawa sa kailaliman ng dagat. Ang mundong ibabaw na puno ng ingay at kasinungalingan ay napalitan ng isang mapayapa ngunit nakakatakot na kadiliman. Sa ilalim ng tubig, ang tanging naririnig ni Winona ay ang regular at malalim na tunog ng kanyang sariling paghinga sa loob ng regulator. Ang mga bula ng hangin ay dahan-dahang sumasayaw patungo sa ibabaw, tila mga munting hiling na naglalaho sa gitna ng kawalan. Sa tulong ng mga underwater flashlight, natagpuan nila ang kalansay ng barkong Esperanza. Ang mga kalawangin at lumot na bahagi nito ay tila mga sugat ng nakaraan na hindi kailanman naghilom. Sa loob ng sirang cabin ng kapitan, nakita ni Winona ang isang maliit na bakal na kahon na nakabaon sa ilalim ng mga latak. Gamit ang susing kalawangin, dahan-dahan niyang pinihit ang kandado. Isang matigas na tunog ng pagbukas ng bakal ang umaling-aungaw sa ilalim ng tubig, isang tunog na naghudyat ng pagbubukas ng katotohanan. Sa loob ng kahon ay ang mga orihinal na ledger ng parokya, mga dokumentong hindi nabasa ng tubig dahil sa pagkakabalot sa makapal na plastic. Ipinapakita doon ang mga pekeng utang na ipinataw ni Veneranda sa mga mangingisda at ang pirma ni Mateo Valderrama bilang saksi sa mga transaksyong ito 10 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ni Winona ang matinding panlalambot ng kanyang mga tuhod kahit nasa ilalim siya ng tubig. Si Mateo, ang lalaking inakala niyang sandigan, ay kasama pala sa pagpatay sa dangal ng kanyang ama mula pa noon. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtuklas, naramdaman ni Winona ang isang biglang pagbabago sa kilos ni Enzo. Mabilis na humarap ang lalaki sa kanya. Ang mga mata nito sa loob ng goggles ay punong-puno ng takot. Itinuro ni Enzo ang kanyang oxygen gauge. Mabilis na bumabagsak ang karayom patungo sa pula. Sa isang sulyap sa itaas, nakita ni Winona ang isang anino sa ibabaw ng tubig. Isang taong may hawak na matalim na bagay na pumuputol sa kanilang mga hose ng hangin. Ang katahimikan sa ilalim ng dagat ay biglang naging isang bitag ng kamatayan. Ang bawat segundo ay tila isang mabilis na bilang ng kanilang huling hininga, habang ang katotohanang hawak nila
ay nagbabadyang muling malunod sa kailaliman ng dagat kasama ang kanilang mga bangkay. Sino ang naghihintay sa amin sa ibabaw? At sapat ba ang huling hiningang natitira para mailigtas ang ebidensyang ito? Ang katanungang ito ay tila isang huling panalangin sa isipan ni Winona habang nararamdaman niya ang wentunting pagkaubos ng hangin sa kanyang baga, habang ang anino ni Mateo ay tila sumasayaw sa gitna ng madilim na agos ng dagat. Ibigay mo sa akin ang dokumentong iyan, Winona. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo dahil sa huli, ako pa rin ang masusunod. Mateo, anong ibig mong sabihin? Kailangan nating dalhin ito sa Manila. Ito ang maglilinis sa pangalan ni Papa at magpapakulong kay Tita Veneranda. I trusted you. Trust? Sa pamilyang ito, ang tiwala ay isang luho na hindi nyo kayang bayaran. You were always so naive, Winona. Akala mo ba talaga ay narito ako para tulungan ka? You set us up sa ilalim ng dagat, di ba? Ikaw ang nagtangkang pumatay sa amin ni Enzo. Matalino ka nga talaga. Pero huli na ang lahat. Akin na ang files bago ko patawagan ang mga tauhan ko para tapusin ang sinimulan nila sa pantalan. Ang boses ni Mateo Valderrama ay hindi na ang malambing na himig na nakasanayan ni Winona sa loob ng 4 na taon sa law school. Ito ay naging isang malamig at matalim na tunog, tila isang patalim na dahan-dahang bumaon sa likuran ni Winona. Nakatayo sila sa madilim na pasilyo ng Mansyong Cordero, kung saan ang anino ng mga antigong kagamitan ay tila mga saksi sa isang dambuhalang pagtataksil. Nararamdaman ni Winona ang matinding panlalambot ng kanyang mga tuhod. Tila ang sementong kanyang tinatayuan ay unti-unting nagiging putik na lalamon sa kanya. Ang bawat hininga ni Winona ay may kasamang hapdi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang sumbat sa sarili niyang katangahan. Inakala niyang sa gitna ng bagyo sa Marinduque, si Mateo ang kanyang ligtas na kanlungan. Ngunit sa ilalim ng malamlam na liwanag ng chandelier, ang mukha ni Mateo ay naging isang maskara ng kamatayan. Nararamdaman ni Winona ang panunuyo ng kanyang lalamunan, tila may mga bubog na nakabara sa bawat pagsubok niyang lumunok. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Mateo ay tila naging amoy ng pagkabulok, nagpapaalala sa kanya ng halik ni Judas. Sa isang marahas na pagkilos, hinablot ni Mateo ang bag ni Winona kung nasaan ang USB na naglalaman ng mga ledger mula sa Esperanza. Hindi nakapalag si Winona. Ang kanyang katawan ay tila naging estatwa sa tindi ng shock at pighati. Habang hawak-hawak ang ebidensya, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mateo, isang tawang tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid ni Doña Veneranda. Lumabas ang matanda. Suot ang kanyang marangyang sutla na pambahay at may hawak na baso ng alak. Isang mapanirang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito nang iabot ni Mateo ang USB sa kanya. Good job, Mateo, bulong ni Veneranda habang hinahaplos ang pisngi ng lalaki, isang haplos na tila lason na kumakalat sa hangin. Alam ko namang hindi mo ako bibiguin. Mateo, bakit? Hikbi ni Winona, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng pumatak, dumadaloy sa kanyang namumutlang pisngi. Bakit mo ito ginagawa sa amin? Kaibigan mo ako. Mahal kita. Lumapit si Mateo kay Winona, sapat na upang maramdaman ng dalaga ang init ng kanyang hininga na may halong pamilyar na lamig.
Yumuko siya at bumulong sa tainga ni Winona. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na habambuhay na uukit sa kaluluwa ng dalaga. Mahal? Winona, ang tatay ko ay namatay sa loob ng kulungan dahil sa maling paratang ng tatay mo para lang iligtas ang kumpanya niyo 10 taon na ang nakalilipas. I spent my whole life planning for this. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa isla. Ito ay para sa tatay ko na sinira niyo. Naramdaman ni Winona ang isang matinding pagsabog sa loob ng kanyang dibdib. Ang lahat ng katarungang inakala niyang abot kamay na ay tuluyan ng naglaho sa isang iglap. Ang lalaking inakala niyang kakampi ay siya palang arkitekto ng kanyang pagkawasak. Ang bawat sakripisyo niya sa Manila, ang bawat gabing hindi siya natulog para lang maging abogado, ay naging bahagi lamang ng isang dambuhalang bitag na si Mateo ang gumawa. Sa labas, narinig ni Winona ang malakas na tunog ng mga sirena ng bumbero. Tumingala siya sa bintana at nakita ang isang malaking usok na nagmumula sa kinaroroonan ng warehouse ni Enzo. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naging isang dambuhalang takot. Enzo, bulong ni Winona habang ang kanyang paningin ay nagsisimula ng magdilim. Huli na, Winona, malamig na sabi ni Veneranda habang tinititigan ang nasusunog na abot-tanaw. Wala na ang ebidensya niyo, wala na ang taong nagtatanggol sa iyo. At bukas, ang tanging maririnig ng buong Marinduque ay ang balita na ang abogadong Cordero ay muling nagnakaw. At sa pagkakataong ito, pati buhay ay kinuha niya. Naiwan si Winona na nakaluhod sa madilim na pasilyo, mag-isa at durog na durog, habang ang anino ni na Mateo at Veneranda ay dahan-dahang lumalamon sa huling mitya ng kanyang pag-asa. Wala ka ng lisensya, Winona. Inalis na ng Integrated Bar of the Philippines ang iyong karapatang maging abogado sa Manila dahil sa mga pekeng ebidensyang ibinigay mo sa amin. You are a disgrace to the profession and even more so to our family name. How could you do this, Tita Veneranda? Alam niyo kung gaano ko pinaghirapan ang pagiging abogado. You framed me, and you framed Enzo. Don't blame me for your own incompetence. Ang pagsunog sa warehouse ay ginawa ni Enzo dahil sa desperasyon. At ang paggamit mo ng mga huwad na dokumento ay sarili mong desisyon. Ngayon, pati ang gamot ng nanay ni Enzo ay ititigil na ng aming foundation. This is what happens when you bite the hand that feeds you. Mateo, please, tell them the truth. Ikaw ang kumuha ng original files. You were there. I don't know what you're talking about, Winona. Masyado ka lang sigurong pagod, kaya kung ano-ano na ang naiisip mo, it's over. Sumuko ka na. Ang boses ni Mateo ay tila isang malamig na hanging galing sa kailaliman ng isang libingan habang dahan-dahan siyang tumatalikod kay Winona sa loob ng malamig at madilim na presinto ng BOAC. Nakatayo si Winona sa likod ng rehas ng visitation room. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bakal. Tila doon lamang siya kumukuha ng lakas upang hindi tuluyang bumagsak ang kanyang katawan. Ang bawat salita ni Veneranda ay tila mga latay ng latigo na paulit-ulit na humahagupit sa kanyang puso, nag-iiwan ng mga sugat na hindi na kailanman maghihilom. Nararamdaman ni Winona ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan, tila bawat paghinga niya ay may kasamang alikabok mula sa nasunog na pangarap ni Enzo. Ang amoy ng usok at abo mula sa nasunog na warehouse ni Enzo ay tila dumikit na sa kanyang balat, isang malansang paalala ng kanyang kabiguan. Ang bawat mabilis na pintig ng kanyang puso
ay tila isang sumbat na paulit-ulit na nagsasabing, kasalanan mo ito. Dahil sa iyo nawala ang lahat sa taong pinakamamahal mo. Dahan-dahang napaupo si Winona sa malamig na semento ng selda. Wala na ang kanyang marangyang Manila suit. Napalitan na ito ng isang kupas at maduming damit na pangkulungan. Ang kislap ng kanyang mga mata na dati ay puno ng talino at determinasyon ay tila tuluyang nang namatay, napalitan ng isang malalim at mapait na kadiliman. Sa kanyang tabi, nakita niya ang maliit na rosaryong gawa sa kahoy ng kanyang ama, ang tanging bagay na hindi nakuha ng mga kordero mula sa kanya. Patawarin mo ako, bulong ni Winona. Ang kanyang boses ay tila isang munting huni ng ibong bali ang pakpak. Inakala kong kaya kong ayusin ang lahat gamit ang batas. Pero ang batas nila ay ginto at ang katotohanan ko ay walang halaga. Sa kabilang bahagi ng selda, narinig ni Winona ang mahinang daing ni Enzo. Nakita niya ang lalaki sa kabilang kwarto, duguan ang mukha at nakagapos ang mga kamay. Ang bawat pasa sa katawan ni Enzo ay tila isang liham ng paniningil na nakaukit sa isipan ni Winona. Nararamdaman niya ang matinding pagnanais na tumakbo at yakapin ang lalaki, ngunit ang mga bakal na rehas ay tila isang dambuhalang pader na hindi niya kayang buwagin. Dahan-dahang lumapit si Veneranda sa rehas, isang nakakangilong ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Kinuha ng matanda ang kanyang mamahaling kwat at dahan-dahang itong iwinasiwas, nagpapadala ng bango ng lason patungo kay Winona. Ang bawat kilos ng matanda ay tila isang sining ng pananakit. Tila nag-e-enjoy ito sa bawat segundong paghihirap ng kanyang pamangkin. Alam mo, Winona, ang dagat ng Marinduque ay mahilig kumuha ng mga bagay na mahalaga sa atin. Bulong ni Veneranda, ang boses ay puno ng mapang-uyam na malasakit. Kinuha nito ang iyong ama, kinuha nito ang pangarap ni Enzo, at bukas, sisiguraduhin kong kukunin nito ang huling bagay na nagpapatibok sa puso mo. Napatigil ang paghinga ni Winona. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Alam niyang hindi lang pananakot ang mga salitang iyon. Ang bawat banta ni Veneranda ay may kalakip na isang madugong plano na handang itumba ang lahat ng kanyang minamahal. Lahat ng minahal mo, kukunin ko, Winona. Dugtong ni Veneranda habang dahan-dahang lumalayo ang tunog ng kanyang mga takong sa matigas na marmol. Gaya ng ginawa ng tatay mo, mawawala ka rin sa islang ito nang walang kahit na anong pangalan. Naiwan si Winona na nakaluhod sa gitna ng kadiliman, yakap-yakap ang rosaryo ng kanyang ama, habang ang tunog ng malakas na ulan sa labas ay tila panaghoy ng libu-libong mangingisda. Ang bawat patak ng ulan sa bubungan ay tila isang mabilis na bilang ng nalalabing oras bago ang huling paghuhukom ng Nuestra Senyora. Mayroon pa bang puwang para sa pag-asa kung ang mismong katarungan ay nakakulong na sa loob ng isang gintong estatwa? At hanggang kailan ko kayang panindigan ang aking pananahimik habang ang bawat taong mahal ko ay unti-unting nilalamon ng dilim? Ang katanungang ito ay tila isang sumpa na umaaling-awngaw sa bawat sulok ng selda, naghihintay ng isang kasagutan na maaring magpabago sa tadhana ng pamilya Cordero. Huwag mong hanapin ang sagot sa mga dokumentong gawa ng tao, Winona, dahil ang katotohanan ay hindi nakasulat sa papel, kundi nakaukit sa gintong inalay sa altar ng kasalanan. Aling Petra, ano pong ibig ninyong sabihin? Pagod na ako sa mga talinghaga.
Namatay ang tatay ko, nasunog ang kabuhayan ni Enzo, at ngayon ay wala na rin akong dangal. Ang dangal ay hindi nawawala dahil lang sa sinabi ng iba. Hanapin mo ang lumang kuwaderno ng iyong ina. Iyon ang dahilan kung bakit siya kinuha ng dagat 10 taon na ang nakalilipas. Nasa mansyon ang lahat ng gamit ni Mama, at ang mansyong iyon ay impyerno na para sa akin. Kung ganoon, bumalik ka sa impyerno, Winona, dahil sa gitna ng apoy, doon mo matatagpuan ang susi ng iyong kaligtasan. Ang boses ni Aling Petra, ang matandang bilanggo na dating tagalinis sa parokya, ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng masikip na selda. Habang nakaupo si Winona sa sahig, nararamdaman niya ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Tila ang bawat hininga niya ay kinakapos sa gitna ng mabigat na atmosfera ng kulungan. Ang amoy ng kalawang at semento ay tila naging bahagi na ng kanyang balat, isang malansang paalala ng kanyang pagkakalugmok dahil sa tulong ng isang mangingisdang hindi niya inaasahan. Pansamantalang nakalaya si Winona sa ilalim ng house arrest sa mansyong Cordero habang hinihintay ang kanyang trial. Pagpasok niya sa kanyang lumang silid, tila bumalik ang lahat ng daluyong ng alaala. Ang amoy ng tuyong bulaklak at alikabok ay sumalubong sa kanya, tila mga multong naghihintay ng kanyang pagbabalik. Ang bawat sulok ng mansyon ay puno ng mga matang nagmamasid. Ang mga tauhan ni Veneranda na tila mga buitreng naghihintay ng kanyang huling hininga. Dahan-dahang lumapit si Winona sa ilalim ng sahig ng kanyang aparador. Doon, sa isang lihim na siwang na tanging siya at ang kanyang ina lamang ang nakakaalam, kinapa niya ang isang matigas at malamig na bagay. Isang kuwadernong balot ng kupas na leather ang kanyang nakuha, ang diary ng kanyang ina, si Senyora Elena. Nararamdaman ni Winona ang panginginig ng kanyang mga daliri habang binubuksan ang bawat pahina. Ang bawat kumpas ng panulat ng kanyang ina ay tila isang muling pagkabuhay ng mga boses mula sa nakaraan. Ang tinta ay bahagyang kumalat sa ilang bahagi, tila hinaluan ng mga luha habang isinusulat ito 10 taon na ang nakalilipas. Sa bawat salita, nararamdaman ni Winona ang bigat ng sakripisyong itinago ng kanyang ina upang protektahan siya. Marso 15, nalaman ko na ang totoo. Ang Nuestra Señora de la Verdad ay hindi lamang isang estatwa. Ito ay isang gintong bilangguan ng lahat ng perang ninakaw ni Veneranda mula sa parokya. Ang bawat baril, ang bawat lupang kinamkam nila sa mga mangingisda ay nakatunaw at naging bahagi ng estatwang iyon. Si Oscar, ang asawa ko, pinilit nilang pumirma upang maging kalasag ng kanilang kasalanan. Kung mababasa mo ito, anak, huwag kang matakot sa ginto. Takot sila sa liwanag. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Winona. Ang bawat katanungan sa kanyang isipan sa loob ng 10 taon ay biglang nagkaroon ng kasagutan. Ang Nuestra Señora, ang estatwang dinadasalan ng buong bayan tuwing fiesta, ang estatwang itinuturing na milagroso, ay siya palang vault ng lahat ng kasamaan ng mga kordero. Ang milyon-milyong pisong nawala sa simbahan 20 taon na ang nakalilipas ay hindi kailanman lumabas ng isla. Ito ay kasalukuyang nakatago sa harap ng lahat, pinaliligiran ng mga kandila at panalangin. Isang matinding hapdi sa puso ang naramdaman ni Winona nang maalala ang kanyang ama. Namatay ito sa gutom at kahihiyan sa Manila habang ang mga taong sumira sa kanya
ay nagpapanggap na banal sa harap ng estatwang gawa sa ninakaw na kayamanan. Ang pagpapatawad ay tila isang malabong pangarap sa gitna ng matinding galit na kasalukuyang bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang pagbabasa, narinig ni Winona ang mahinang tunog ng pagpihit ng seradura ng kanyang pinto. Mabilis niyang itinago ang diary sa loob ng kanyang damit. Pumasok si Veneranda, suot ang kanyang mapanuyang ngiti at ang kwat na tila isang patalim sa hangin. Napakatahimik mo yata, Winona. Are you praying for your soul? O baka naman naghihintay ka na lang na tuluyang mabulok ang kaibigan mong si Enzo sa ospital dahil wala na siyang pambili ng gamot? Tumingala si Winona at tinitigan ng diretso si Veneranda. Sa pagkakataong ito, wala nang takot sa kanyang mga mata. May isang kakaibang liwanag ang nag-aapoy sa kanyang paningin, ang liwanag ng isang inang muling nabuhay sa loob ng kanyang kaluluwa. Hindi na ako kailangang manalangin para sa sarili ko, tita. Ang boses ni Winona ay mahinahon, ngunit may bigat ng isang dambuhalang alon. Dahil bukas, sa araw ng engranding prosesyon ng Nuestra Senyora, ang buong Marinduque ang makikinig sa panalangin ng katotohanang matagal ninyong ibinaon. Napatigil si Veneranda, ang kanyang ngiti ay biglang nanigas. Isang matinding kaba ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling napalitan ng poot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumunog ang malakas na batingaw ng simbahan sa labas. Hudyat na nagsimula na ang paghahanda para sa huling gabi ng fiesta. Paano ko ilalabas ang katarungang nakakulong sa loob ng isang banal na estatwa kung ang bawat hakbang ko ay binabantayan ng mga mamamatay tao? At sapat ba ang aking lakas upang basagin ang maskara ng kabanalang 10 taon nang sumasakal sa islang ito? Naiwan si Winona na nakatayo sa gitna ng kanyang silid, habang ang anino ng Nuestra Senyora sa bintana ay tila isang dambuhalang kamay na naghihintay ng huling paghuhukom. Akala ko ba ay matalino ka, Mateo? Pero bakit hanggang ngayon ay sunod-sunuran ka pa rin sa babaeng pumatay sa kinabukasan ng tatay mo? Don't you see? Ginamit ka lang ni Veneranda para makuha ang gusto niya at sa huli, ikaw rin ang itatapon niya sa dagat gaya ng ginawa nila sa pamilya ko. Huwag mo akong baligtarin, Winona. Hawak ko na ang lahat. Wala ka ng baraha. You are just a lawyer without a license, sitting in a room that is no longer yours. I may not have a license, but I still have the truth. At ang katotohanang iyon ay hindi kayang bilhin ng gintong kinuha nyo. Mateo, look at me. Alam mong hindi titigil si Veneranda hanggat may nakakaalam ng sekreto ng Nuestra Senyora. Do you really think you're safe? What are you trying to say? Nakakampi ako sa iyo? After everything your father did? Hindi tayo magkakampi. Pero pareho tayong biktima ng isang halimaw. Kung gusto mong makuha ang katarungang hinahanap mo para sa tatay mo, ibigay mo sa akin ang access sa live stream ni Inday Saling para sa gabi ng prosesyon. Let's give them the show they deserve. Ang boses ni Winona Cordero ay hindi na ang nanginginig na huni ng isang biktima. Ito ay naging isang malamig, matigas at kalkuladong tunog na tila bawat salita ay isang pyesa ng chess na inilalagay sa tamang pwesto. Nakatayo siya sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng wala ng luhang natitira. Tanging ang apoy ng paniningil na lamang ang nagliliyab sa kanyang mga mata. Nararamdaman niya ang mabilis na pintig ng kanyang puso, ngunit hindi ito dahil sa takot.
Ito ay ang adrenaline ng isang mangangaso na alam na malapit na ang kanyang huli. Napatigil si Mateo sa tabi ng pintuan. Ang kanyang mapanuyang ngiti ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang malalim na pag-iisip. Nararamdaman ni Winona ang bigat ng katahimikan sa pagitan nila, isang katahimikang puno ng pagdududa at namumuong hinala. Ang amoy ng mamahaling alak mula sa basong hawak ni Mateo ay humahalo sa amoy ng ulan na nagbibigay ng isang nakakalasing na pakiramdam ng panganib. Dahan-dahang lumingon si Winona, ang kanyang mga kamay ay nakatikom sa likuran, mahigpit na hawak ang diary ng kanyang ina. Isipin mo, Mateo, bulong ni Winona, dahan-dahang lumalapit sa lalaki hanggang sa maramdaman niya ang init ng hininga nito. Kapag bumagsak si Veneranda, ang lahat ng shares na ninakaw niya sa tatay mo ay babalik sa iyo. Pero kung mananatili kang aso niya, habang buhay kang magtatago sa anino ng isang magnanakaw. Choice is yours. Be a Cordero's puppet or be your father's son. Nararamdaman ni Winona ang panginginig ng panga ni Mateo. Alam niyang nakuha niya ang kiliti nito, ang kasakiman at ang uhaw sa paghihiganti. Sa loob ng maraming taon, si Mateo ay nabuhay sa galit at ngayon, ang galit na iyon ang gagamitin ni Winona para sunugin ang mansyong ito. Ang bawat haplos ng kanyang tingin kay Mateo ay tila isang mitya na dahan-dahang nag-aapoy. Fine, ang maikling sagot ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng bakal. I'll give you the link, pero huwag mong isipin na ginagawa ko ito para sa iyo. I want to see that old woman crawl on the floor too. Nang makaalis si Mateo, mabilis na kinuha ni Winona ang kanyang cellphone. Ang bawat dampi ng kanyang daliri sa screen ay tila isang kumpas ng conductor na naghahanda para sa isang engrandeng opera. Gamit ang isang encrypted na email, nagpadala siya ng isang imbitasyon sa lahat ng major media outlets sa Manila, kabilang ang mga tanyag na investigative journalists na nakasama niya sa kanyang mga kaso noon. Ang paksa ng email, The Golden Lie of Marinduque, A Live Confession. Sa labas, ang tunog ng batingaw ng simbahan ay muling umalingaw-ngaw, mas malakas at mas matalim kaysa kanina. Ang mga dekorasyon para sa prosesyon ay kasalukuyan nang inilalabas. Ang mga bulaklak, ang mga kandila, at ang gintong karo ng Nuestra Señora de la Verdad. Sa gitna ng dilim, ang estatwa ay tila nakatingin sa bintana ni Winona, isang gintong anino na naghihintay na mabuksan ang kanyang kailaliman. Naramdaman ni Winona ang isang matinding kapanatagan. Wala na ang takot sa hiya ng kanyang pamilya. Ang kahihiyang iyon ay magiging abo na bukas. Kinuha niya ang isang puting dress, isang simpleng sutla na walang diamante, walang palamuti. Iyon ang isusuot niya sa kanyang huling pagtayo bilang isang kordero. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Ang mensaheng nakasulat ay nagpadilim muli sa kanyang paningin. Alam ko ang plano mo, Winona. Isang hakbang mo pa sa stage at ang unang bala ay tatama sa puso ni Enzo sa loob ng ICU. Piliin mo ang dangal ng tatay mo o ang buhay ng lalaking mahal mo. Napatitig si Winona sa screen, ang kanyang hininga ay tila tumigil sa pagdaloy. Ang mesa ng silent chess na kanyang binuo ay biglang niyanig ng isang puwersang hindi niya nakita. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito
at hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang inang na mayapa na para protektahan ang katarungang pilit na binubura ng isang bala. Naiwan si Winona na nakatayo sa gitna ng silid. Ang puting damit ay tila isang puting bandila sa gitna ng digmaan, habang ang boses ni Veneranda na tumatawa sa kabilang kwarto ay tila isang sumpa na hindi niya matakasan. Napakaganda mo sa suot mong puti, Winona. Tila isang anghel na handang ialay ang sarili sa altar. Sayang nga lang at baka bago matapos ang prosisyong ito, ang puting sutla na iyan ay mabahiran ng pulang dugo ng taong pinakamahal mo. Huwag niyo akong takutin ng balang hindi niyo pag-aari, Tita Veneranda. Alam niyo sa loob ninyo na sa sandaling kumalabit ang gatilyo ng tauhan niyo sa ospital, kasabay noon ang pagpindot ko ng send sa lahat ng records niyo patungo sa Anti-Money Laundering Council. Piliin niyo, tita, ang kalayaan niyo o ang huling hininga ni Enzo. Napakalakas ng loob mo para sa isang abogadong wala ng lisensya. Akala mo ba ay maniniwala sila sa iyo? Ikaw ang magnanakaw sa mata ng Marinduque. Ikaw ang traidor na pilit sumisira sa aming fiesta. Mali kayo. Hindi ako ang sumisira sa fiesta. Pinapalaya ko lang ang birhen mula sa gintong bilangguang binuo nyo. Tingnan nyo ang paligid, tita. Ang prosesyon ay nagsisimula na at ang katotohanan ay hindi na kayang itago ng kahit anong makapal na belo. Ang boses ni Winona Cordero ay tila isang matalim na espada na humihiwa sa mainit at malagkit na hangin ng gabi ng fiesta. Nakatayo siya sa balcony ng Mansyong Cordero, katabi ni Doña Veneranda na kasalukuyang nakasuot ng pinakamahal na alahas at Filipiniana. Sa ibaba, ang plaza ay punong-puno ng tao, mga deboto, mga turista at mga moryones na ang mga maskara ay tila nanunuya sa bawat lihim na itinago sa loob ng 10 taon. Ang amoy ng mga bulaklak sa karosa at ang usok mula sa mga kandila ay humahalo sa amoy ng takot na dahan-dahang lumalabas sa bawat butas ng balat ni Veneranda. Nararamdaman ni Winona ang mabilis na pintig ng kanyang puso, ngunit ang kanyang kamay ay matatag na nakahawak sa kanyang maliit na clutch bag, kung saan nakatago ang laser scanner na binili niya mula sa kanyang huling ipon sa Manila. Ang bawat hakbang ng mga deboto sa ibaba na bumubuhat sa karosa ng Nuestra Señora de la Verdad ay tila mga martilyo na nagpapako sa kabaong ng kapangyarihan ni Veneranda. Ang kislap ng ginto sa estatwa ay tila nakakasilaw, ngunit para kay Winona, iyon ay ang kislap ng kasalanang handa na niyang ilantad sa buong mundo. Winona, last chance, pulong ni Veneranda, ang kanyang boses ay nanginginig na sa tindi ng galit habang dahan-dahang itinaas ang kanyang kwat upang itago ang kanyang nanginginig na mga labi. Ibaba mo ang hawak mo o sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay ililibing ka kasabay ng tatay mo. Isang mapait na ngiti ang isinagot ni Winona. Huli na ang lahat, tita. Ang livestream ni Inday Saling ay nagsisimula na at hindi ang mukha ko ang nakikita ng buong mundo ngayon, kundi ang likuran ng estatwa. Dahan-dahang lumakad si Winona patungo sa gitna ng entablado na itinayo sa harap ng simbahan, kung saan ang mga VIP guest at mga international investors ay kasalukuyang naghihintay para sa pirmahan ng bagong port project. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa matigas na kahoy ng stage ay tila tunog ng batingaw na nagpapahayag ng katapusan ng isang rehimen. Sa gitna ng liwanag ng mga spotlight, tila naging isang reyna si Winona, hindi ng yaman, kundi ng katarungan.
Ang procession ay huminto sa tapat ng entablado. Ang Nuestra Señora de la Verdad ay nakatapat na sa lahat. Sa sandaling iyon, inilabas ni Winona ang laser scanner at itinutok ito sa puso ng estatwa. Kasabay nito, ang malaking LED screen sa likuran niya na kasalukuyang naka-access sa feed ni Mateo ay nagpakita ng isang kakaibang imahe. Ang laser ay tumagos sa manipis na layer ng ginto at sa screen ay lumitaw ang mga rectangular na hugis na nakatago sa loob, mga bar ng ginto at tumpok ng mga dollar na may tatak ng parokya. 20 taon na ang nakalilipas. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong plaza bago ito napalitan ng isang dambuhalang sigaw ng pagkagulat mula sa libu-libong tao. Ang mga Moriones ay napatigil sa kanilang pagsayaw. Ang mga investor ay napatayo mula sa kanilang mga upuan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Winona ang mukha ni Veneranda na naging kasing puti ng papel. Ang kanyang kwat ay nalaglag sa sahig at nawasak sa maliliit na piraso. Iyan ang Nuestra Señora de la Verdad. Ang sigaw ni Winona na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng isla gamit ang mikropono. Ang estatwang dinadasalan nyo ay binuo mula sa pagnanakaw sa inyong mga buwis, sa inyong mga lupa, at sa pangarap ng mga mangingisda. Ang aking ama ay namatay para lamang magsilbing takip sa gintong ito. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, biglang nakita ni Winona ang isang pulang tuldok ng laser na tumatama sa kanyang sariling dibdib mula sa bintana ng simbahan. Ang kanyang hininga ay napatid. Ang anino ng sniper ay dahan-dahang lumalabas sa dilim. Nakamit ko nga ba ang katarungan kung ang kapalit nito ay ang aking buhay sa harap ng libu-libong saksi? At sapat ba ang pagsisi ni Mateo upang itigil ang gatilyong kasalukuyan ng kinakalabit sa loob ng ICU ni Enzo? Nakatayo si Winona sa gitna ng entablado. Ang liwanag ng scanner ay patuloy na naglalantad ng mga ninakaw na kayamanan habang ang kamatayan ay dahan-dahang humahalik sa kanyang anino. Ang katanungang ito ay tila isang huling panalangin na lumilipad patungo sa langit, naghihintay ng isang himalang higit pa sa ginto. Pindutin mo na ang gatilyo, Mateo. Ngayon din. Tapusin mo na ang walang kwentang buhay ng babaeng iyan bago pa niya tuluyang mawasak ang lahat ng pinaghirapan natin. Tita Veneranda, tumigil na kayo. Too many people are watching. Hindi na ito ang tamang paraan para ayusin ang gulo. Paraan? Mateo, wala na tayong paraan kundi ang burahin siya. Winona, do you think your truth matters now? One bullet, and you are just another memory in this island. Maari niyo akong patayin, tita. Pero tingnan niyo ang paligid niyo. Ang bawat mangingisdang naririto, ang bawat pamilyang ninakawan niyo, lahat sila ay nakatingin na sa inyo. The red dot on my chest is not my end. It is the spotlight of your crimes. Shut up! Sniper! Fire! Ang bawat salita ni Doña Veneranda ay tila lason na sumasabog sa hangin ng gabi, habang ang pulang tuldok ng laser sa dibdib ni Winona ay nananatiling hindi gumagalaw, tila isang mantsa ng dugo sa kanyang puting damit. Ang buong plaza ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga Moriones ay napatigil, ang kanilang mga maskara ay tila mga saksi sa isang papalapit na trahedya. Nararamdaman ni Winona ang panlalamig ng kanyang mga daliri, ngunit sa halip na pumikit, tinitigan niya ng diretso ang bintana ng belfry kung nasaan ang sniper. Ang kanyang hininga ay mabigat,
Tila bawat hangin na pumapasok sa kanyang baga ay may kasamang alat ng dagat na tila nagpapaalam na sa kanya. Ngunit sa gitna ng tensyon, bago pa man pumutok ang baril, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa loob ng simbahan. Ang pulang tuldok sa dibdib ni Winona ay biglang naglaho at lumipat sa kisame bago tuluyang namatay. Nakita ni Winona ang anino ni Mateo na mabilis na tumatakbo mula sa gilid ng entablado. Hawak ang isang walkie-talkie. Hindi ito ang pagkakanulo na inasahan ni Winona. Ito ay ang huling pagpili ng isang taong sawang-sawa na sa pagiging anino ng kasamaan. The authorities are here, Veneranda. The NBI has surrounded the church. Ang bulyaw ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng panginginig, ngunit may determinasyon. I called them an hour ago. Tapos na ang dula-dulaan nyo. Napaatras si Veneranda. Ang kanyang mukha ay tila naging isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin ng pagkatalo. Sa sandaling iyon, ang karo ng Nuestra Señora de la Verdad ay biglang nyanig ng galit ng mga mangingisda na nagsimulang lumapit sa entablado. Isang matandang lalaki ang humablot sa gintong belo ng estatwa at sa tindi ng pagkakahila, ang marupok na bahagi ng kahoy na pinatibay lamang ng ginto ay nagsimulang magbitak. Mula sa loob ng estatwa, ang mga bundle ng dollar at mga bar ng ginto ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, na lumilikha ng isang malamig at matigas na tunog ng pagbagsak ng kayamanang galing sa kasalanan. Ang mga tao sa plaza ay nagsimulang magkagulo. Ang bawat mangingisdang pinagkaitan ng katarungan ay nagsimulang sumigaw ng paniningil. Nararamdaman ni Winona ang matinding panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang lahat ng bigat na dinala niya mula Manila hanggang Marinduque ay tila biglang gumaan. Ngunit ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng huling alaala ng kanyang pamilya. Tinitigan niya si Veneranda na ngayon ay pinaliligiran na ng mga pulis. Ang kanyang tita ay tila isang maliit na ibon na nabali ang pakpak. Wala na ang kislap ng diamante. Tanging ang dumi ng kahihiyan na lamang ang natira. Winona, you destroyed us. Hikbi ni Veneranda habang ipinoposas ang kanyang mga kamay. Inuna mo ang mga hampaslupang iyan kaysa sa sarili mong dugo. Dahan-dahang lumapit si Winona sa kanyang tita. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad, ngunit may halong pamilyar na pighati. Hindi ko kayo sinira, tita. Sinira niyo ang sarili niyo noong sandaling naniwala kayo na mas mahalaga ang ginto kaysa sa buhay ng tatay ko. My blood is not Cordero anymore. It is the sea. Dahan-dahang itinaas ni Veneranda ang kanyang kamay, na tila may huling lakas pang natitira para saktan ang dalaga. Sa tindi ng kanyang poot, isang mabilis na pag-amba ng sampal ang kanyang ginawa patungo sa pisngi ni Winona. Ngunit bago pa dumampi ang palad nito, isang matibay at magaspang na kamay ang humablot sa braso ng matanda. Napatigil ang pag-ikot ng mundo ni Winona nang makita ang lalaking nakatayo sa kanyang tabi. Kahit nakasuot pa ito ng hospital gown sa ilalim ng kanyang jacket at halatang nanghihina pa, ang mga mata nito ay nagliliyab sa proteksyon at pagmamahal. Si Enzo. Ang lalaking inakala ni Winona na nakagapos sa kama ng kamatayan, ngayon ay narito, nakatayo bilang kanyang muling nabuhay na sandigan. Tapos na ang paghahari mo, Doña Veneranda. Ang boses ni Enzo ay mababa ngunit tila isang dambuhalang alon na tuluyang nagpatahimik sa matanda. Huwag na huwag mong dudungisan ng kamay mo ang katarungang ipinaglaban ni Winona.
Naiwan si Winona na nakatitig kay Enzo. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng pumatak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pag-asang akala niya ay tuluyan ng nalunod sa dagat. Ang katanungan sa kanyang puso ay nagsisimula ng magkaroon ng sagot. Mayroon pa nga palang bukas pagkatapos ng bagyo. Tapos na ang lahat, Winona. Nakuha mo na ang katarungang hinahanap mo. Masaya ka na ba ngayong gumuho na ang toring ginto ng iyong pamilya at nakakulong na ang babaeng nagpalaki sa iyo? Hindi ito tungkol sa saya, Mateo. Tungkol ito sa paghinga. Sa wakas, hindi na kinakapos ang hininga ng islang ito dahil sa bigat ng inyong mga kasinungalingan. At tungkol sa pagpapalaki sa akin, pinalaki ako ni Veneranda para maging dekorasyon sa kanyang kaharian, hindi para maging tao. I did my part in the end, Winona. I saved you from that sniper. Sana sapat na yon para hindi mo ako kamuhian habang buhay. Salamat sa huling sandali ng iyong konsensya, Mateo. Pero ang kapatawaran ay hindi isang pirasong papel na nilalagdaan sa korte. Ito ay isang mahabang paglalakbay na kailangan mong lakarin ng mag-isa sa loob ng seldang iyan. Winona, wait! You're still a Cordero. Sa'yo mapupunta ang lahat ng ari-ariang naiwan ni Veneranda. You are the richest woman in Marinduque now. Ang boses ni Mateo ay tila isang desperadong huni ng ibon mula sa loob ng rehas ng visitation room. Tinalikuran siya ni Winona, ang bawat hakbang nito sa malamig na semento ng presinto ay tila tunog ng pagputol ng mga tanikalang 10 taon nang nakagapos sa kanyang mga paa. Nararamdaman ni Winona ang matinding gaan sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi kayang ibigay ng anumang Manila law firm o ng diamanteng kwintas na dati ay nagpapabigat sa kanyang leeg. Ang amoy ng disinfectant at lumang bakal sa loob ng kulungan ay tila unti-unting napapalitan ng amoy ng sariwang simoy ng dagat na naghihintay sa kanya sa labas. Dahan-dahang hinaplos ni Winona ang kanyang bakanting daliri kung nasaan dati ang diamanteng singsing ng mga kordero. Ibinigay na niya ito sa mga autoridad bilang bahagi ng ebidensya ng mga nakaw na yaman. Wala na siyang suot na mamahaling suit. Ang tanging suot niya ay isang simpleng puting blusa at maong. Ngunit sa kanyang paglalakad, mas mukha siyang reyna kaysa noong siya ay nasa loob pa ng mansyon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang awit ng paglaya, isang himig na hindi na kailanman madudungisan ng hiya. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng maliwanag na sikat ng araw. Ang init nito sa kanyang balat ay tila isang banal na binyag. Doon, sa tapat ng gate, nakatayo si Enzo. Ang kanyang mukha ay may mga bakas pa ng sugat, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang payapang liwanag na matagal nang hindi nakikita ni Winona. Lumapit si Winona at dahan-dahang kinuha ang mga kamay ng lalaki, ang mga kamay na magaspang dahil sa pagtatrabaho sa dagat, ngunit ang mga kamay na nagligtas sa kanyang kaluluwa mula sa pagkalunod. Winona, o mas tamang tawagin kitang Weng, bulong ni Enzo, ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng hangin. Isang matamis at tunay na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Winona. Wala na si Winona Cordero, Enzo. Ibinigay ko na sa parokya at sa kooperatiba ng mga mangingisda ang lahat ng ari-arian ng pamilya ko. Hindi ko kailangan ng yaman na galing sa luha ng iba. Mula ngayon, ako na lang si Weng, ang abogada ng mga taong walang boses. Naramdaman ni Winona ang paghigpit ng hawak ni Enzo sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo.
Wala ang ingay ng media, wala ang bulong ng mga marites, tanging ang tunog ng kanilang sabay na paghinga ang maririnig sa gitna ng katahimikan. Ang dagat ng Marinduque na nasa di kalayuan ay tila bumubulong ng pagtanggap, isang paanyaya na bumalik sa tunay niyang tahanan. Handa ka na ba? Tanong ni Enzo habang itinuturo ang daan patungo sa dalampasigan. Tumango si Winona. Handa na akong magsimula muli, Enzo, nang walang takot at nang walang anumang itinatago. Naglakad silang magkahawak kamay palayo sa anino ng presinto at ng mansyong kordero. Sa bawat hakbang nila, nararamdaman ni Winona na ang bawat sugat ng nakaraan ay unti-unti nang naghihilom. Ang katarungang ipinaglaban niya ay hindi lamang para sa kanyang ama, kundi para sa sarili niyang pagkatao na matagal na niyang kinalimutan. Sa dulo ng kalsada, tanaw ang mga mangingisda na kasalukuyang nag-aayos ng kanilang mga lambat. Ang mga taong dati ay kinamuhian siya, ngayon ay tumatango na sa kanya ng may tunay na respeto. Nagawa ko na po, Papa. Ang katotohanan ay malaya na. At ako rin, bulong ni Winona sa hangin habang ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang palakpak mula sa kalangitan. Ang Nuestra Señora de la Verdad ay hindi na lamang isang gintong estatwa sa loob ng simbahan. Ito na ang liwanag na magsisilbing gabay sa bagong yugto ng buhay ni Weng. Ang kwento ng mga kordero ay natapos na sa pighati, ngunit ang kwento ng Marinduque ay kasalukuyan pa lamang nagsisimula sa ilalim ng isang bagong bukang liwayway. Isang taon na ang lumipas mula nang huling narinig ang ingay ng iskandalo sa isla ng Marinduque. Ang sikat ng araw sa dulo ng Manila Bay ay tila isang banayad na haplos sa balat, nagbibigay ng ginintuang kulay sa bawat alon na humahalik sa dalampasigan. Sa isang maliit at payak na opisina malapit sa palengke ng BOAC, nakaupo si Winona, o mas kilala na ngayon ng lahat bilang Attorney Weng. Wala na ang kanyang mga mamahaling Manila suits. Ang suot niya ay isang simpleng blusa na gawa sa lokal na tela at ang kanyang buhok ay malayang hinahampas ng hanging galing sa dagat. Dahan-dahang hinaplos ni Winona ang lumang rosaryong gawa sa kahoy ng kanyang ama na nakapatong sa kanyang mesa. Sa tabi nito ay ang mga dokumento ng kooperatiba ng mga mangingisda na sa wakas ay malaya na sa anumang utang. Nahanap na ba niya ang kapatawaran? Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang pagpapatawad kay Veneranda ay hindi nangangahulugang pagbura sa ginawa nito, kundi ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng poot. Alam niyang sa loob ng malamig na rehas, ang kanyang tita ay kasalukuyang nakikipaglaban sa sarili nitong konsensya, isang parusang mas matindi pa sa anumang hatol ng hukuman. Attorney Weng, tapos na ang huling case natin para sa araw na ito. Oras na para magpahinga. Ang boses ni Enzo ay tila isang mainit na musika na bumasag sa katahimikan ng opisina. Dahan-dahang tumayo si Winona at sinalubong ang lalaking nanatili sa kanyang tabi sa gitna ng unos. Naglakad silang magkahawak kamay patungo sa dalampasigan. Hinubad ni Winona ang kanyang mga sapatos at hinayaang lumubog ang kanyang mga paa sa malambot na buhangin. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang hiya na dati ay sumasakal sa kanyang pagkatao ay tuluyan ng nilamon ng dagat. Nahanap na niya ang kanyang katarungan hindi sa ginto ng Nuestra Señora, kundi sa mga ngiti ng mga batang mangingisda na mayroon ng pagkakataong mag-aral. Are you happy, Weng?
Tanong ni Enzo habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Sa wakas, Enzo, nakakahinga na ako ng maluwag. Bulong ni Winona habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi ang apelyidong dala mo, kundi ang katotohanang handa mong panindigan. Ang kwento ng Nuestra Señora de la Verdad ay hindi nagtatapos sa pagkawasak ng isang estatwa, kundi sa muling pagbuo ng dangal ng isang isla. Iniwan ng kwentong ito ang isang mahalagang aral. Ang katarungan ay maaring magtagal at ang sugat ng nakaraan ay maaring mag-iwan ng peklat. Ngunit ang bawat peklat ay patunay na tayo ay mas malakas kaysa sa ating mga pinagdaanan. Ang katotohanan ay tila dagat. Maaari itong maging malupit at maalon, ngunit ito rin ang tanging puwersang makakapaglinis sa dumi ng ating kahapon. Sa huling sulyap sa abot tanaw, tanaw ang mga bangka ng mga mangingisda na may sindinding mga ilaw, tila mga bituin na bumaba sa dagat. Ang Nuestra Señora ay hindi na isang lihim na nakabaon. Ito na ang liwanag na gagabay sa bawat pusong nagnanais na lumaya